Ginawa ang mga patakaran para sundin at panatilihin ang kaayusan sa lipunan. Kaya kahit may hindi pangkaraniwang pangyayari gaya ng matinding krisis sa ekonomiyang nararanasan ngayon, bunsod ng lubhang pagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa gulo sa Middle East, dapat sinusunod pa rin ang mga umiiral na batas. Ito ang reaksyon ni House Committee on Ways and Means Chairperson Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, kasunod ng suhestyon ng kanyang kapwa kongresista sa pagdinig ng House Committee on Transportation araw ng Miyerkules, March 11. Kasi if you allow people to go freely, even if they violate, who is to say what kind of violation? Di lahat na lang magva-violate kasi since hindi naman nanguhuli. So, I think it's ill-advised if that request is followed because true, the intention is good but the effect is going to be diabolical. So, mas magiging magulo, mas nakakasira pa sa ating ekonomiya. Si Suerte Party List Representative Arlene Ayon ang naglatag ng suhestyon sa briefing ng House Committee on Transportation kung maaari bang suspindihin muna ang panguhuli sa mga lumalabag sa batas trapiko sa gitna ng krisis sa langis. Gayunman, agad itong tinutulan ng Land Transportation Office o LTO. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin? Pwede ba yon na may no apprehension o wala munang huli? Lalo na sa mga single motor. Kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school. Or baka pwedeng bigyan muna natin ng status quo. Road safety po ito eh. Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema. Experience lang sa isang tao natin ha. Nadakip yung kanilang truck, wala silang, hindi lang na-renew ang lisensya. I don't know kung bakit umabot ng 1 million ang kanilang penalty. Ibig sabihin, sobrang naghirap ang ating mga kababayan. Tapos, I understand, ASEC, na kailangan talaga nating hulihin ang mga violators. Pero baka pwede magkaroon muna ng 2 weeks lang na status quo for the meantime para at least matuwa naman ang ating mga motorista. Ma'am, yung pong penalty based po dun sa nasabi ninyo na-charge siya ng 1 million. Kolorum po yan. Bus po yan na kolorum. Kaya po ganyang kalaki yung kanyang charges. Ma'am, may batas po tayo. So, yung mga illegal po kasi yun eh. Imagine po natin kung yung sakay niya na accidented po siya, yung mas malaking problema po yun kasi illegal po siyang tumatakbo sa kalye. So, siguro po sa amin, sa LTO, safety na rin ng mga mananakay natin at safety ng karamihan. Siguro mayroon naman pong mga ibang legal na paraan na pwede po silang maghahanap buhay. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.